State of the Nation. Sumemplang ang motorsiklo na yan sa Mangaldan, Pangasinan. Nagpagulong-gulong ang rider sa kalsada. Ilang minuto lang ang nakalipas, sumemplang din ang isa pang motorsiklo. Ang nasundan pa ito ng isa pa. Ayon sa Barangay Salay, aabot sa 11 motorsiklo ang naaksidente dahil sa tumagas na langis mula sa isang truck. Nagtamo ng minor injury sa mga sumemplang na rider. Naglagay na ng kusot para mawala ang dula sa kalsada at maiwasan ang aksidente. Pansamantalang sinuspinde ang lisensya at rehistro ng sasakyan ng lalaking paulit-ulit na nasangkot sa away kalsada sa Quezon City. Humarap siya ngayong araw sa Land Transportation Office at pinagpapaliwanag sa kanyang inasal. Improper person to operate a motor vehicle ang tawag ng LTO sa violation ng lalaki na may parusang panghabang buhay na kanselasyon ng lisensya. Hindi nagsusori ang driver. Hindi rin siya nagsumite ng notarized affidavit na hinihingi ng LTO sa kanya. Binigyan siya ng LTO ng hanggang January 24 para magsumite ng kanyang notarized affidavit saka dedesisyonan ang kanyang kaso. Dahil sa due process natin, hindi natin madesisyonan hanggat wala pa yung affidavit. Pero sinabihan natin siya kanina, kung wala siya isasubmit based sa hawak natin evidence, the video itself, doon namin i-conclude yung resolution. Kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. I will always rise again. I would defend myself. I will get lawyers for that. I am not afraid of any one of you. Remember that. Sinimulan na ng DepEd ang konsultasyon kaugnay sa pagbabalik ng pasukan sa Hunyo. May report si Chino Gaston. Sa tindi ng init noong tag-init, nahilot nawalan ng malay ang daang-daang estudyante sa iba't ibang paaralan sa bansa. Ang iba sa ilalim ng puno na nagklase. Ang kalbaryong yan ng mga estudyante tuwing tag-init ang dahilan kaya pinag-aaralan ng DepEd na ibalik ang pasukan sa Hunyo. Nang tumama ang pandemya noong 2020, naurong ang pasukan na dati Hunyo hanggang Marso. Nitong 2022 at 2023, Agosto sinimulan ang pasukan kaya may klase sa tag-init. Pero ngayong wala ng pandemya at nakita ang masamang epekto ng tag-init sa klase, sinimulan ng DepEd ang konsultasyon sa mga paaralan, guro, magulang at student leaders kaugnay sa pagbabalik ng dating school calendar. Na nag-agree sila doon sa provision ng draft minor adjustment, but may consensus na that we are going to not next school year na June pa, but we are looking at 2020 school year 25-26 na makakapag-June na talaga tayo, but for this next school year we are still looking at July as an opening. Sabi naman ng grupong Teachers Dignity Coalition, kailangang pag-aralang mabuti ang posibleng epekto ng pagbago ng school calendar. Iyan din ang tingin ng grupo ng mga private schools. Ma-decide talaga na we will revert back to the old school calendar. It will be a gradual transition. May abrupt change. It will be just a 2-week break, 2 to 3 weeks break for our teachers and students. Kung ibabalik ang dating school calendar, ulan at baha naman ang titiisin ng mga estudyante at guro. Sa kasalukuyang school calendar, mas kaunti ang klaseng makakansila tuwing masama ang panahon batay sa pag-aaral ng Pag-asa. Pero mas mahirap daw kapag tag-init ang klase, sabi ng ilang magulang. Nahihirapan po kami pag buwan ng tag-init, kawawa yung mga bata eh. Kasi yun naman yung nakasanayan eh, di ba? Mas parang feeling ko mas convenient, tapos summer ulit yung bakasyon, di ba? April and May. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagdag presyo sa asin, bawas timbang naman sa kape. 4% na taas presyo sa asin ang inaprubahan ng Department of Trade and Industry. Wala namang dagdag presyo ang ilang brand ng 3-in-1 na kape, pero pinayagan silang magbawas timbang. Paliwanag ng mga manufacturer, nagmahal ang raw materials. Nakabinbin naman ang price adjustment sa iba pang pangunahing bilihin gaya ng gatas at ilang delata. Kahit inihihirit pa lang, may na-monitor na ang Super Radyo Palawan na mahigit pisong taas presyo sa ilang brand ng sardinas sa lalawigan. Nagmahal din ang asin, pati lang sabong panligot panlaba.
Inaalam pa kung na-monitor din yan ng DTI. Dodoble ang halaga ng buwanang kontribusyon sa pag-ibig sa susunod na buwan. Mula sa 100 piso, tig 200 piso na ang sisingilin sa miyembro at employer kada buwan. Ang dating 13,000 pesos sa savings sa 5 taon sa lumang rate, magiging 27,000 pesos na. Dodoble naman daw ang benepisyo at halagang pwedeng utangin ng mga miyembro. Samantala, pinag-aaralan naman ng Pangulo ang rekomendasyon ng DOH na suspindihin ang 5% dagdag kontribusyon sa PhilHealth. Paniwala ni Health Secretary Herbosa, na chairperson din ng PhilHealth Board of Directors, kaya ng PhilHealth na di muna magtaas ng kontribusyon. Niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang bayan ng Hinatuan, pasado alas 8:30. Sa datos ng PHIVOLCS, intensity 5 ang naramdaman sa Hinatuan at lungsod ng Bislig. Intensity 4 sa bayan ng Tagbina sa Surigao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Intensity 3 naman sa Caguait at Tandag City sa Surigao del Sur, Pantukan, Maco at Nabunturan sa Davao de Oro at Magsaysay at Gingoog City sa Misamis Oriental. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, aftershock ito sa magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur noong December 2, 2023. Inaasahan pa raw na masusundan ito, kaya inaabisuhan ng mga residente na maging alerto. Isinumite na sa local COMELEC offices sa mga signature form para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Sabi naman ng isang dating Chief Justice, minor revisions lang sa konstitusyon ang pwedeng idaan sa People's Initiative. May report si Sandra Aguinaldo. Nagsimula ng magsidatingan sa iba't ibang local COMELEC offices ang mga papel na ginamit sa signature campaign para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, galing sa 400 munisipalidad at syudad ang mga signature forms at patuloy itong nadaragdagan. Sinimulan na ring bilangin ang mga nakalap na pirma. Para umusad ang People's Initiative, 3% ng rehistradong botante sa bawat isang distrito ang kailangan at dapat di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. Mag-i-issue po ang NBank ng isang resolusyon, finding sufficiency and form of substance, and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages na sinabit sa kanila to verify now the signatures. Aalamin niya si Ava, registered voter, active pa ba ang kanyang registration as a voter, and then titingnan niya po kung yun yung signature na lumalabas po sa aming voters registration record. Kung may isang distritong hindi umabot ang bilang ng pirma, bigo na ang People's Initiative. Kung gustong bawiin ang pirma, pwede po yung patanggal mismo ng local COMELEC. Sabi ni Albay Representative Joey Salceda, nakakuha na sila ng sapat na bilang ng pirma, pero hindi pa raw tiyak kung kaya itong gawin ng lahat ng distrito sa bansa. Malay mo, hindi nila ma-reach yung 12%. Because I think at least 20 districts are proving to be difficult. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel, handa raw kontrahin ang People's Initiative sa Korte Suprema. I think we can argue before the Supreme Court that that is not a people's initiative kasi may compensation. A very attractive promise can amount to a compensation. Hindi na po initiative ng tao yan. Initiative na yan ng vested interest. Dati nang kinuwestiyon sa Korte Suprema ang hakbang na amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang isinusulong noon, gawing parliamentary ang gobyerno. Pero sa desisyon ng Supreme Court noong 2006 sa kasong Lambino versus COMELEC, hindi pwedeng palitan ang sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng People's Initiative. Paalala pa ni retired Chief Justice Artemio Panganiban, minor revisions lang ang pwedeng ipanukala sa People's Initiative. Sabi ng Supreme Court, the amendment should be clear and simple. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. They cannot vote intelligently.
Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON at Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. At dahil People's Initiative, giit ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naantig ang maraming carrots at aroha sa tribute video ni Seung Kwan ng 17 kay Moonbin ng Astro. 3 K-pop groups naman ang kasama sa lineup ng 2024 Coachella Music Festival. May report si Katati Bayan. Coachella season na naman. This year kasama sa powerful lineup of performers sa American Music Festival, ang K-pop groups na Les Seraphim na magpe-perform kasama American rapper and record producer na si Tyler, The Creator. Ang ATEEZ with Lana Del Rey at Sabrina Carpenter. At ang The Rose na magtatanghal kasama ni Doja Cat at Bibi Rexha. Bago yan, magbabalik Pilipinas ang Korean alternative pop band na The Rose. Hello, Manila! Hello! We are The Rose. We'll be there very soon. Para yan sa kanilang Dawn to Dusk Asia Tour in Manila sa January 26. Isang personal music video ang inilabas si Seung Kwan ng 17 para sa kanyang birthday. Feature dito ang ilang mahalagang tao sa buhay niya, gaya ng fellow 17 members at Carrots. Tribute video na rin ito nang ipakita ni Seung Kwan ang mga pagkakataong kasama niya ang yumaong kaibigan na si Moonbin ng Astro. Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Animoy frozen in time ang ilang bagay sa Canada dahil sa below 0 degrees Celsius na temperatura doon. Ang isang itlog nagmistulang art installation dahil nanigas ng basagin sa kawali. Nanigas din ng noodles na may chopsticks. Gayon din ang nakaladkad na rolyo ng tissue. Ang mainit na tubig naging steam. Ang matinding lamig dulot ng polar vortex. Ang malamig na hangin na karaniwang umiikot sa North at South Pole ayon sa US National Weather Service. Pinasinayaan ang showcase area ng Pasig River Urban Development Project sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Sa loob ng 3 taon, target matapos ang proyekto na magkokonekta sa Manila Bay at Laguna de Bay na may kabuuang 50 kilometrong walkway at bike lane. Magkakaroon din ng isang Central Park na tatawaging Marcos Park. Ayon kay Housing Secretary Jerry Acuzar, 18 billion pesos ang kailangan para sa proyekto. Manggagaling daw ito sa pribadong sektor na magtatayo ng mga negosyo sa kahabaan nito. Si First Lady Liza Araneta Marcos daw ang nangunguna sa pangangalap ng pondo. Ililipat sa 2 malalaking housing project ang hanggang 10,000 informal settler families na masasagasaan ng proyekto. Laking panghihinayang ng isang mag-asawa sa Samar ng amagin at mabulok ang mahigit 30,000 pesos na ipon nila. Nag-ipon noong nakaraang taon si Maria Luina Lopez at ang kanyang mister. Pero nang buksan nila ang PVC pipe na alkansya nitong Disyembre, amoy amag na ito at ang mga 1,000 perang papel, gutay-gutay na. Sa 34,000 pesos na ipon nila, 19,000 ang pinalitan ng bangko, 2,000 ang hindi na naisalba, habang sinusuri pa kung mapapalitan ang nalalabing 13,000. On Spotlight, si star of the new Gen, Jillian Ward, dahil may mga nanliligaw daw sa kanya, nakasamahan sa set sa Abot Kamay na Pangarap. Secret! Pero basta kaming lahat po sa set ngayon, masaya po kaming lahat. Talagang full of love. Kailan naman magka-crush, magka-gusto, pero pinaka-priority ko po ngayon yung family and yung work ko. Natawa rin si Jillian sa teorya ng ilang netizens sa maliit niyang bewang. Lumilit daw talaga ang kanyang bewang kapag nagda-diet. Pero may mga araw na feeling bloated din siya. Ang mas mahalaga raw sa kanya, maging healthy.
Tama naman. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.